Basilio, Kapitan, kamusta na nga pala si Kapitan Tiago? Tulad pa rin po ng dati, ayaw pa rin magpagamot sa kahit kanino. Nung bata pa kami nila Kapitan Tiago, wala pa yung droga na yan. Hindi ko lubos maisip kung saan ba nagmula ang masamang gamot na yan. Walang galang na po. Ngunit ang opio ay isang uri ng halaman. Hindi ito isang uri ng gamot na katutuklas pa lamang at hindi rin isang uri ng halamang gamot na katutubo pa lamang ngayong kahapunan. Hindi ba, Basilio? Sangayon ako sa sinabi mo, kaibigang Isagani. Sa pagkakatanda ko, mayroon ngang opio noon. Tama, mayroon nga. Ngunit ito hindi gaano napapansin dahil sa abala ang marami sa pag-aaral. Maiba nga ako. Kamusta na nga pala yung itinatag niyong Akademya ng Wikang Kastila? Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti naman kung ganon. Sana magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan na ako sa itaas. Maiwan ko na kayo. Magandang araw sa inyo. Basilio, ikaw ba'y pauwi na at magbabakasyon? Ganoon na nga po, Ginoo. At sino naman yung kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Magkalapit lamang po ang aming mga bayan. Siya si Isagani. Bakit, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakakapunta sa kanilang bayan? Sadyang di lamang ako nagtutungo sa mga lalawigan. Dahil ang mga tao doon ay hindi naman bumibili ng mga alahas. Sa aking palagay ay dahil mahihirap ang mga tao doon. Subalit sadyang hindi lamang po kami bumibili ng mga gamit na hindi po namin kailangan, Ginoo. Huwag kang magalit, binata. Wala akong masamang layunin patungkol sa aking mga sinabi. Hindi bale, magtagay na lang tayo ng serbesa para sa tagumpay ng inyong probinsya. Ipagpaumanhin po ninyo, Ginoo. Subalit hindi namin mapaunlakan ng inyong alok sapagkat hindi kami umiinom ng serbesa. Masama ang ginagawa ninyo. Mabuti sa katawan ng serbesa. At narinig ko pa nga sinabi ni Padre Camora na kaya walang sigla ang bayang ito dahil puro tubig lamang ang ininom ng mga tao dito. Kung gayon, pakisabi na lamang din po kay Padre Camora na kung ang iinumin niya ay tubig sa halip na alak o serbesa ay mas magiging mabuti para sa lahat at hindi na siya makapagdulot pa ng maraming usapan sa bayan. Pakisabi din po sa kanya na napakatamis ng tubig at naiinom. Bagamat lumulunod sa alak at serbesa at pumapatay sa apoy, nagiging singaw din ito kapag napainitan. Mahusay na sagot! Subalit hindi kaya pagtawanan lamang ako ni Padre Camora kung sasabihin ko yan. Alam niyo namang siya'y mapagbiro at sadyang mapanudyo. Hindi po, Ginoong Simon. Mas mabuting ulitin niyo na lamang po sa kanya ang tula ni kaibigang Isagani. Tubig kami, wika nino, apoy kayo. Masusunod kung siya ay inyong ibig. Mamuhay tayo ng lipon-lipon at huwag magtagpo ang apoy na mag-away. Ngunit pinag-isa ng maalam na agham. Sa init ng mga sinapupunan ng mga kaldera, walang puot, walang dahas. Maging singaw tayo, ang panlimang sangkap. Kaunlaran, buhay, liwanag at pagkilos. May maitutulong po ba ako, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa babat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong puok ding ito tayo nagkita, 13 taon nang nakararaan. Kayo po ay nag-alay ng isang pakikiramay sa akin. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Crisostomo Ibarra. Si Ibarra na ang alam ng marami ay matagal ng patay. Nakakamatay na limang yung nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na maaari kang masawi sa aking mga kamay? Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Pagkakatuklas mo ito sa akin, hindi may malaking banta sa akin. Ang pagkakabunyag nito, ang sisira sa aking mga plano. Sa plano kong paghiganti. Sa plano kong matagal ko ng pinaghahandaan. Ginoong Simon, noon ay nahatula kayo bilang isang pilipistero. At dahil dito kayo ay nakulong, hahayaan niyo bang mangyari itong muli sa inyo? Kung ako'y naparito, may 13 taon nang nakakaraan.
upang dakilain ng isang kaibigan na inila ng buhay para sa karapatan ng kanyang bayan. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko lubos maisip na ang lason ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, walang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoo. Dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, kaya naunawaan tayo ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang kamalian. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating pagkatao. Mali ang iniisip nyo, Ginoo. Ilang beses ko na rin tinangkang lapitan si Makarigo, si Sagani, upang ibunyag sa inyo ang pagkakamali ng inyong binabalak. Subalit alam kong hindi kayo makikinig sa akin at iisipin lamang na ako'y nasisiraan na ng bait. Nasa akin na ang pagkakataon. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit alam kong ang nakataya dito ay ang katuparan ng aking mga plano. Hahayaan kitang mabuhay. Sabay natin sa katuparan ang aking mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoo. Subalit ako man ay may pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging ganap na doktor. At anong yung mapapala kung ikaw'y makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lang hahayaan ng iyong kapatid at ina na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan mismo ng mga taong pumatay sa kanila? Kaya ko ba silang ipaglaban gayong ako mismo ay wala rin? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi pwedeng hukayin ang bangkay ng aking ina at hiharap sa hukom at magbintang ng kung sino-sino. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, Ginoong Simon, magbabama ng hukom ng paghahatol, hindi na pwedeng baguhin ng lahat. Hindi pwedeng magbintang na lang ng kung sino-sino. ganyan din ako noon. Pinagwalang bahala ang lahat. Ngunit sa pagwawalang bahalang ito, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang kamumuhian. Ako pa ang kanilang kamumuyan sa kabila ng mga ginawa nila sa akin. Natural lamang sa tao na magalit sa kanyang nasaktan. Lumalalim na ang gabi. Bumalik ka na sa inyo. Basilio, hindi ko inihiling na itago mo ang aking lihim. Dahil kahit ihag mo to, diyak walang maniniwala sa iyo. Gayunman, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lang ako sa aking bahay sa may eskolta. Kanina umaga ay nakipagkita ako kay Padre Rene. At nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw pinag-usapan ng lahat. Lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan nila na ang kataas-taasang lupo ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ngunit, hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Rene. At ang sabi niya si Don Custodio, isang sangguni ng lupo ng magdedesisyon. Paano kung laban sa atin na desisyon? Sinabi ko rin yan kay Padre Rene. At ang sabi niya sa akin ay ganito, malaki na ang ating tinamo. Nagawa na natin na ang ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Sinabi sa akin ni Padre Rene na kung tayo ay makikipagkilala kay Don Custodio, ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. So, paanong parang tayo may kipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Rene. Ang inchik na si Quiroga, ang mananayan na si Pepay. Tingnan pa natin ang isang paraan, mga kaibigan. Maaari nating lapitan si Ginoong Pasta. Bugadong hinihingian ng Padyo? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lang ay kung paano natin siya kakausapin upang paboran tayo ni Don Custodio. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kaluguyong isang mananahe? Ngunit wala na bang ibang paraan bukod sa paglalahad ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka na maarte. Sipin mo na lang kaginhawang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman siguro masama kung ating munang susubukan ang mga paraang hindi makalitingnan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. Kapag ako'y hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan.
Marahil ay tama si Isagani. Kung gayon, antayin natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ninong Pasca. Makikita nyo, epekto lamang ng salamin ng lahat. Sapagkat, tingnan nyo, paano makapagpapalabas ng imahen sa lamesa kung wala mong salamin? Ngunit paano naman nasabi ng salamin na bumula ang espin eh? Kung ano yung wala ka maipakitang salamin para patunayan yung mga hanga. Hindi kayo sa kabalbalan lamang ang iyong sinasabi ko. Basta, manood na lamang kayo. At sa dulo, malalaman yung kaso lamang sa optika ang lahat. Magandang gabi mga gilukong panauhin. Tuloy kayo sa aking palabas. Paalala lamang, maaari niyong siya sa atin ang lahat, bago at pagkatapos ng aming palabas. Subalit manatili lamang na tahimik sa kahabaan ng aming pagtatanghal. Halina kayo, dito kayo. Pagbasdan niyo ako. Ako si Bensheim, ang nag-iisang tao nag-iisip sa Pilipinas kung paano ipahihiyo ang gunggong na ito. Hindi kaya dapat na natin ipatigil ang ganyang palabas? Mamaya na natin pag-usapan, sabik na ako makita ang palabas. Mawalang galang na, Ginoo. Total, kami lamang ang nandirito at di naman kami mga Indian na maaari niyong paglaruan. Maaari niyo bang sabihin kung paano nagaganap ang pandidilang? Alam namin kaso lamang sa optika ang lahat. Pero dahil sa ayaw maniwalang ng kaibigan ko si Padre Irene, Huwag na, Bensheim. Nakakaistorbo tayo at malapit na magsimula ang palabas. At bakit hindi, senyor? Subalit ingatan lang natin na hindi makabasag ng anuman. pinahintulot niya ba, senyor? Yes. Nasaan ang mga salamin? May nawawala ba sa inyo? Ang mga salamin ni Sir, nasaan ang mga salamin? Mga salamin? Nasa pondang sa akin. Hindi ko alam kung nasa na sa inyo. Ibig niyo bang manalamin? Namumutla kayo at... Hindi talaga itong maaari. Hindi niya magagawa yun ng walang mga salamin. Tingnan niyo, kailangan niya magpalit ng lamesa mamaya. Nasisiya na bang lahat? Sulong nang, bagay naman oh. Pwes, magsihanda ng lahat. At isipin na ang mga nais niyong itanong. Senyoras at senyores, nang minsan kong dalawin, ang dakilang piramid ng Likupu, paraon ng ika-4 na dinastiya, isang sarkopagong yari sa granitong pula, sa losang lingid na silid, ang aking natagpuan. Napakalaki ng tuwa ko. Nang nakala ko na nakatagpo ako ng momia ng pamilyang Maharlika. Subalit, pagkatapos ng walang humpay na trabaho, ito lang ang aking natagpuan na pwede niyong suriin. Amoy bangkay! Amoy 40 siglo! Amoy simbahan! Ako si Emotes. Pinanganak ako noong panahon ng Amasis. At namatay ako noong panahon ay nasasakupan ay mga taga-Persia. Samantala, si Kang Moises ay papauwi galing sa nabigong pagsalakay sa loob ng Libya. Galing ako sa pagtatapos ng aking pag-aaral pagkaraan ng mahabang panahon sa paglalakbay sa Gresya, Assyria. At pauwi ako sa aking bayan upang manirahan doon hanggang ako'y tawagin ito upang parapin sa kanyang kakilakilabot na hukuman. Ngunit marahil ay likha ng aking kasawian sa pagdaan ko sa Babylonia ay nabatid ko ang isang kakilakilabot na liham. Ang liham na hindi tunay na Samertis na umaangkin. Ang mga manlulupig ay nanahawak sa kanila at sa kakilakila ng kanilang maitutulong ay kinakalong sila, pinayayaman at ang ilan ay hindi lamang umalin sunod sa kanilang mga iibigan, kundi naging talaganap lamang nila ang mga saserdoteng taga-Hinto. Isang batang saserdote si Abydos na inaaring banal.
Basilio, Ginoo, kamusta na si Kapitan Tiago? mahina na ang kanyang pulso. Wala na siyang ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang mga katawan. Para palang Pilipinas. Habang tumatagal, lalong humihina. Napansin kong hindi mo binabasa ang librong binigay ko sa'yo. Wala kang pagmamahal sa iyong bayan. Sa loob lamang ng ilang oras, magsisimula na ang himagsikan. Mawawala na ang mga universidad, ang mga estudyante, at ang mapangapi. Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Hindi ko alam. Magpasya ka! Kailangan mong magdesisyon. Dahil ako mamumuno sa pagkakagulo, ipakikiusap ko sa iyo na samantalayin ng pagkakataon. Pamunuan mo ang isang hukbo at lusubin ng Santa Clara. Kukunin mo ang isang tao, ikaw lamang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi. Paanong nangyari yun? Ika-anim ng hapon nang siya ay mamatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin nila ang lahat sa akin. Pagbalik ko, isang sulat mula kay Padre Salvi ang ipinaabot ni Kapitan Tiago. At dahil sa sulat na ito, kaya nanangis ng gusto ang kapitan. Hindi ito maaari. Hindi pa patay si Maria Clara. Buhay pa siya. Ililigtas ko siya. Ginoong Simon, uminahon kayo. Wala na tayong magagawa, di ba sa tanggapin na lamang ang katotohanan. Namatay siya nang hindi man lamang nalalaman na ako'y buhay. Namatay siya na hindi nalalaman balik para sa kanya. Kaawa-awang tao, labis siyang naghirap, nagtiis siya ng napakahabang panahon para sa kanyang iniibig, at heto ang kanyang nakuhang ganti, sadyang nakakapanghina ng damdamin. Luwalhati kay Don Custodio sa kaitaasan at pansit sa lupa sa mga binatang may mga gandang kalooban. Bakit hindi pinakulan niya Don Custodio ang ating hiling? Walang nakakaalam niyan. Hindi ba't marami na siyang tagumpay? Bakit hindi man lamang niya tayo na magtagumpay? Mabuti naman ang ating layunin. Nabalitaan niyo na ba? Ang mag-aalahas ni Simon ay binulpulaw kagabi ng mga di nakilalang tao. At hindi raw ito nagsasalita. Marahil, nagbabalak na itong magiganti. Sabi ng ilan sa bayan, mga praile raw ang may kagagawan. Sino ba naman sa atin ang ma-interes sa nangyari sa mag-alahas nang wala namang ibang nais kundi samsamin ang salapi ng mga Pilipino? Kaya na kayo, ang sarap ng mga pagkain. Mabuti at nakarating ka. Si Juanito na lang pala ang wala. Sana'y si Basilio na lamang ang ating inanyayahan, imbis na si Juanito. Mukhang wala naman itong balak pumunta. Bakit nga ba hindi si Basilio ang ating inanyayahan? Isa pa, kapag nalasing natin si Basilio ay maaari tayong makakuha ng mga impormasyon sa kanya, tulad ng isang bata at isang monghang nawawala. Para kay Don Custodio, ang panukalang sopa. Si Padre Rene naman, ang lupang Shanghai at tortang alimango sa mga Friday. Pansikisalo naman para sa bayan. Hindi! Dapat ialay ang pansit kay Quiroga. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ay sa Imenesia Negra kay Simon. Tingnan nyo! Hindi ba yun ang paboritong estudyante ng vice-rector? Masdan yun sa karawahin ni Simonito sumakay. Ang usabos ng vice-rector na pinaglilingkurang Panginoon ng General.
Ano ay sa ganit? May balita na ba tungkol sa nawawala akong asawa? Wala ba pong nagbabalita sa akin na hanggang sa ngayon? Pakisabi na lang ninyo na hingi ako ng tulong sa mga gwardiya civil. Buhay o patay, kailangan makita ko siyang muli para mapagsawa na ako. Anong palagay mo kayo manipula? Si Juanito. Isa siyang mabait, magalang at Senyora, nalaglag po ang inyong abaniko sa Kali Malekon. Tara po't balikan natin. Ay nako, oo nga, halika na. O paano'y sa ganit? Maiwan ka na namin. Ikaw nang bahala kay Paulita. At bakit kayo nandito? ngunit tinipan mo ako. Maaari ba akong tumanggi? Kaya pala kagabi, hindi mo rin napansing nasa chatro rin ako. Dahil abala-abala ka sa pagtitik sa mga babaeng Frances. Habang ikaw naman ay tila masaya at sa iyong bagong iniibig, Paulita. Iniibig? Ang tiya ko ang umiibig. Ngunit paano na tayong dalawa? Mahal kita, Paulita. Ngayon ayoko maglakad sa mababato at mapuputik na daan. Balang araw, mahal ko yung mamabato at mapuputik na daan na yan. Ay magiging isang maganda at matuwid na daan. Ngunit kailan pa? Pag matanda na ako? Paulita, bigyan mo lamang ako ng tamang panahon at oras. Mangyayari ang aking inaasahan. Bakit kaya sarado ang mga paaralan? Ano kayang nangyari? Basilio, anong ginagawa mo dito? Dadalawin ko po sana ang aking mga pasyente at aasikasuhin ang aking mga papeles para sa pagtatapos. Matanong nga lang kita, kasama ka ba ng mga estudyante kagabi sa pili? Hindi po. Ako'y naanyayahan, subalit hindi ako nakapunta sapagkat kinakailangan kong bantayan si Kapitan Tiago. Mabuti kung ganun, pero inimbitahan ka kamo? Kasabi ka ba sa kanilang organisasyon? Nagbayad lamang po ako para sa kasapian. Ganun ba? Kung ako sa'yo, ako'y uuwi na lamang at susunugin o sisirain, ang anumang katibayan na maaaring magdawit sa'yo. Saglit lang po. May kinalaman po ba si Simon na mag-aala sa mga nangyayari? Ang Eminencia Negra? Wala! Hindi mo ba nabalitaan na si Simon ay nagpapahinga ngayon? Dahil may di kilalang taong sumugad sa kanya. May kasaping mga tulisan? Wala, puro mga estudyante lamang. Makikita mo sa universidad ang mga paskil na puro pag-iibagsik ang laman. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Ikaw din. Magandang umaga po, Profesor. Magandang umaga rin. Kaysa man ang mga paskil sa loob, iyon na bang nakita? Hindi pa po. Siya nga pala, matanda na si Kapitan Tiago. Nilalapitan na siya ng mga buitre at uwak. Iyon siyang bantayan ng mabuti. Makakaasa po kayo. Basilio, nabalita mo na ba? Ang alin, ang tungkol sa mga paskil? Hindi. Matagal na makawalan ng pasok. Akalain mo yun. Oh, sige, una na ako sa'yo ha. Kala ko naman kung bakit siya masaya. Juanito, buti Oo. nakita kita. May tatanong lang sana ako sa'yo tungkol sa mga paskil na sinasabi nila. Wala akong alam dyan, Basilio. Alam mo yun. Wala akong alam dyan. Teka, huminahon ka. Namumutla ka na, oh. Wala akong alam dyan, Basilio. Isang sibil. Sige, ipupuntahan pa ako, Basilio. Paalam. Ano bang nangyayari? Laman lang ako mapagtanungan. Siganin, buti at nakita kita. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano nangyayari? Bakit ganoon? Dahil lang ba sa isang maliit na pangyayari ay masisira ang pagsasamahan nating lahat? Paano gano'n nakababaw ang pagsasamahan natin? Ngayon lang ba may makukulong lang dahil sa pinaglalabang kalayaan? Sino bang nagsulat sa mga paskil? Bakit ganon kasama ang mga nakalagay? Hayaan natin sila ang umalam. Kung nasa ng panganib, dun tayo. Dun masusukat ang karangalan ng isang Pilipino. Kung ang sinasaad ng paskil ay tungkol sa karangalan, hayaan natin ito at pasalamatan. Sinasabi ko na nga, be. Sinasabi ko na sa kanya. Nakinita ko na ito pagpasok pa lang sa simbahan at nakita madumi ang Ago Bendita. Hindi na mag-aantanda. Salita ng salita tungkol sa munting hayop at sakit. Aba! Pinarusahan ng Diyos. Mabuti nga sa kanya.
Para bang maaaring magkalat ng sakit ang agua bendita. Aba, kabaliktaran nga ang nangyari. Alam niyo ba, nung naipatyo ako, ay napagaling ako ng pagpapahid ng agua bendita. Kasabay ng pagdarasal ng Sanctus Diyos. Kaya lamang, kailangan dasalin ito sa Espanyol. Walang mintis ang remedyong ito. Ngunit, kailangang pahiral ng agua bendita ang bahaging masakit o makirot. Hindi ako naniniwalang parusa ng Diyos ang nangyari kay Basilio. Baka pakanato ng mga praile dahil natubos na si Huli na anak ni Caballo Sangtales na mahigpit na kaaway ng korporasyon. Isa itong paghihiganti. Ayokong sumama ang loob sa akin ng mga fraile, kaya minadali ko siyang pumanap ng salapi. Huli, nabalitaan na ba ko ninyo sa iyong kasintahan? Nasa pitan siya ngayon, napagbintangan kasama sa mga nagpakana ng mga basking sa isang universidad. Hermana, hindi ko kayo maintindihan. Ano ba sinasabi ninyo? Si Basilio, nakakulong siya ngayon! Wala akong panahon para sa mga ganyang biro, Hermana Bali. Hindi ako nagbibiro, hindi mo lang siya mapuntahan. Huli! Huli! Ano nang gagawin ko? Ano na kaya nangyari kay Basilio? Wala nang ibang magtutugos sa kanya maliban kay Kapitan Tiago. Subalit, patay na ito. Ako na lamang maaaring tumulong sa kanya. Pero saan at kanina naman ako hihingi ng tulong? Pero hindi. Gagawa ko ng paraan para mailabas sa kulungang iyon. Minsan niya nang nagawa yun para sa akin. Ito naman ang panahon para masuklian ko siya. Pero paano? Alam ko na, si Padre Camora. Nalimutan mo na ba kung paano niya nailabas ang iyong ama para makalayo sa mga asunto ng mga praile? Kung iibigin niya, maaari niya patawarin si Cabezang Tales. Hermana, napupunta ba sa impyerno ang magpapatiwakal? Siya, ang dapat natin gawin ay humingi ng tulong sa mga estudyante. Bigyan lamang sila ng istorya at isang tabako. Sasabihin niya sa iyo ang lahat-lahat ng batas at lalaki yung ulo mo sa pagkinig. Kung may piso ka, ililigtas ka nila kahit na sa panig ka pa ng bibitayin. Noong kinulong ang kapitbahay kay Simeon at hinagupit dahil walang masabi tungkol sa naganap na nakaban malapit sa kanilang bahay. Aba, sa 2 real at kalahati at isang tayo ng bawang, nailabas siya ng estudyante. At nakita ko si Simeon na hindi makalakad at nakaratay na 1 buwan. Aba, mabulok-bulok ang kanyang pigi at iyon ang kanyang kinamatay. Wala na akong magagawa para sa kasong ito. Nasa Maynila ang bilanggo at hindi na ito sakop ng aking lakas. Naku, nasa kabisera man lang sana. Ngunit may alam akong maaaring makatulong sa inyo. Samahan mo si Huli sa upang tagapamayapa. Maaari bang salaysay mo na maigit sa akin ang ipunita mo rito? Ito po'y tungkol sa isang taong mahalaga sa akin. Dinaki po siya tibil dahil napagkamalang nag-umpisa ng pag-aaral sa universidad. Nais ko lamang po na matulungan siya makalaya bago pa man siya makatulan ng kung ano ng kataas-taasan. Ah, kilala ko na ang maaaring sa iyo. Bakit hindi subukan kay Padre Camora? Alam influensya niya. Nailabas niya ang ama mo sa kastel. Sapat na ang isang patibay niya para madisyero ang isang bagong panganak o mailigtas sa kamatayan ng isang tayo. Huli, tara na! Ayoko na pong tumuloy, Hermana. Bumalik na tayo sa layon. Tara na nga! Hindi mo ba nabasa ang librong Tandang Basyo? Nabigay ng mga kura na pumupunta ang mga dalaga sa kumbento kahit walang paalam sa kanilang mga magulang upang isalaysay ang mga nangyari sa kanilang tahanan. Aba, hinilimbag ang librong iyon na may pahintulot ng arsobispo. Tara na, Huli! Gagabihin tayo! Huwag po, maawa po kayo sa akin. Tara na! Ayoko na. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Wala akong utang na loob sa kanya. At siya, wala siyang masasabi sa akin.
Tiyak kung magarbong handa ang iyong ihanda, Ginoong Simon. Yun nga sana ang aking balak, subalit wala akong malaking lugar upang pagdausan ng piting. Sayang naman pala, di sana'y kayo na lamang ang nakabili sa bahay ni Kapitan Tiago at hindi napunta kay Don Timoteo, Milais ng Libre. At ngayon, ikakasal ang kanyang anak sa mayamang si Paulita Gomez. Ganun talaga. May mga tao talagang swerte. Kung sa bagay, tama na rin na kay Juanito siya magpapakasal. Kaysa naman sa makatang si Isagani, marunong mag-isip ang babae. Alam niya hindi niya kayang mabuhay sa mahirap. Nakalaya ka na pala, Basilio. Isa akong masamang anak at kapatid, Ginoong Simon. Hinayaan kong mamatay ang aking mga kapatid at pinahirapan ang aking ina. At ngayon, ito ang parusa sa akin ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kahit noong himagsikan hindi ako nakialam. Nabigo sila at nakulong ako ng walang kasalanan. Ito ang parusa sa akin. At ngayong nakalaya na ako, handa na ako. Handa na akong ipaglaban ng bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil na rin sa akin. Dahil noon ay umiibig pa ako. Urong sulong ang aking mga desisyon. Ngayong patay na ang aking puso, wala nang dahilan para ako'y umatras. At sa tulong mo, ako'y magtatagumpay. Magsasabog ako ng kamatayan sa gitna ng rangya at bango. At ikaw naman ang gigising sa mga bataan sa gitna ng dugo. Halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa iyo. Para saan ang lamparang ito? Isang dinamita. Dinamita? Oo. Ngunit hindi basta-bastang dinamita. Ito ang mga asawiyang naimbak, mga kagagawang walang katwiran at mapangapi. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas at mapaparusahan lahat ng makasalanang di magawang parusahan. Mamayang gabi, magkakaroon ng pista at ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng handaan. Napakaningning ng liwanag ng lamparang ito, subalit pansandalian lamang. Pagkaraan ng 12 minuto, mamamatay ang mitsa. At kapag ginalawang mitsa, sasabog ang dinamita. Kung gayon, hindi na pala ako kailangan dito. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig mo ng pagsabog, lalabas sa mga aldilero at iba pang kinasundo ko noon. Pupuntahan niyo si Cabezang Tales sa Santa Mesa. Sabay-sabay susugod ang lahat. Magkakagulo at ang mga mamamayan nanaisin na rin sumali. Ikaw ang mamumuno sa iba. At kami ni Cabezang Tales pupunta sa tulay at aagawin ito. Mamamatay lahat ng mahihina. Mamamatay lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit ang mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng mistiso, incheck, mga hastilang duwag. Magsisimula tayo ng bago. Mula sa dugong dadanak, magtatayo tayo ng bagong lipunan na kailanman hindi na magpapapi. At ano na lamang ang sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Pupurihin tayo ng daigdig. Sa bagay, ano nga naman ang pakialam ko kung ito'y kanilang pupurihin o hindi? Bakit ko kailangang lingapin ng mundo na kahit minsan hindi nilingap ang isang katulad ko? Tama ka. Hintayin niyo ako sa simbahan ng San Agustin ng ika-10 ng gabi. Lumayo kayo sa daang analoge ng ika-9. Kung gayon, ay magkita na lamang tayo mamaya gabi.
tara na, umalis na tayo dito. Puntahan natin siya. Bakit ka aalis? Kailangan ko siyang makita. Iba na siya bukas. Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Anumang oras ay maaari itong sumabog. Kaya tara na, umalis na tayo dito. Ngunit iba na siya bukas. Kaawaan ka ng Diyos. Mani Tesel Pares Crisostomo Ibarra? Isang biro lamang iyan. Hindi magandang biro. Isang pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namayapa. Si Ibarra, siya ang magsulat nito. Sulat kami niya ito. Ituloy ang kasiyahan. Walang kwentang ganyang biro. Hindi kaya nais lamang nila tayong patayin lahat. Padre Rene, maaari mo bang itaas ang mitya? Lang saglit lamang. Magnanakaw! Maburin niyo ang magnanakaw! 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 Nabalitaan ba ang nangyaring pagsabog malapit sa bahay ni Kapitan Tiago? Oo, at napag-alaman ko din ng susimo na may kagagawan. Pinaghahalughog na ng mga gwardiya sa bilang kanyang tahanan ngayon. Kawan ka ng Diyos. Alam niyang hindi mo ginustong lahat ng nangyari. Nadala ka lang ng galit at hindi. Kagustuhan niyan lahat ng nangyari. Hindi niya pinahintulot na lumublan. Sapagkat alam niyang ito'y hindi mabuti. Igalan natin ang kanyang kapasyahan. Tingin niyo ba? Ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito. Walang makapagsasabi. Ngunit, kailanman, hindi naghangad ang Diyos ng masama para sa atin. Bakit hindi niya ako tulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lang nakagagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarusahan? At hindi ang masamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan. Kailangan alugin ang lalagyan na mamalimuyak ang bango. Salamat, Padre. Ngayon, payapa na ang aking kalooban